Kasi wala namang problema sa death penalty, lalo na may mga deserving talagang mamatay eh. Sa totoo lang, no? Madami yan. Meron talaga. No, really. Because we have Correct. ang plunder nga punishable by death eh. So I think we are a few generations away from imposing the death penalty. Yan po ang honest kong palagay. Pero kung totoo ba na dapat pinapatay ang plunderer, abay oo. Pero remember, Hindi we ka cannot... maubos. Ay, matira kayo. Baka. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Jimmy Bundok na kasali sa Duterte Slate, no? At ang mga banateros. In-interview itong si Atty. Jimmy Bundok at binigyang topic, no? Patungkol sa mga iba't ibang issue ng ating bansa tulad na lamang ng parusang bitay, korupsyon, divorce, at ang pagiging balimbing ng mga iilang kongreso na nangyayari ngayon. Na kanyang matalinong sinagot ito mga kababayan na kaya pala pinili ni Tatay Digong, no? Sinali sa Duterte Slate itong si Atty. Jimmy Bundok dahil nga namang may laman talaga ang kanyang mga winiwika. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, bago tayo dumako dito sa video na ito, ating bigyang pansin itong dayuhan na pinuri ang lungsod ng Davao dahil sa magandang pamumuno ng mga Duterte sa mga taga-Davaoenyo. Bro, reason number 3,000 why I love Davao City. It's late at night and I'm out walking solo right on the street. Right? Look around, like there's kids, bro. Right? There's security in the middle of the road. It's very safe here in Davao. It's one of the few cities that you could just walk around at night without being harmed. Let me know in the comments because I get a lot of ladies who comment and say, I feel a lot safer walking around at night at Davao City than in Manila. I love it here. Mantaking ngayon mga kababayan, galing pa sa bibig ng dayuhan ang nagsabi na mas safe sa Davao kaysa sa Manila. Doon pa lang makikita mo na kung paano protektahan ni Tatay Digong ang kanyang lungsod na Davao City. Kaya napakaswerte talaga ng mga Davaoenyo. Look at this. There's just young people everywhere. It's late at night and nobody's worried. Also, for anybody who's like, Davao's traffic is just as bad as Manila. Bro, come on. This is JP Laurel Avenue, one of the most busy roads in Davao. And look at it, bro. There's no traffic. There's no traffic. I think it's like, I don't know, 8 p.m., 9 p.m. right now on a Wednesday. This shit should be slam-packed. If you were in Manila, this would be slam-packed. At idagdag na rin natin itong winika ni Congressman Goma na nung panahon ni Duterte naging maayos ang bawat sulok ng bansang Pilipinas. When the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, na sa lahat ng implementations nila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pa sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka kagad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. At sa pagbabalik topic mga kababayan ay atin na simulan itong pakikinig at hindi ko na patatagalin. Kung kaya naman mga kababayan, heto na ang buong video. 'Di ba? How Pero are you hindi going naman to pass that? pero hindi naman kasi siya specialized sa Congress lang. I hope that the Philippines will be wise enough to elect a good batch of congressmen now, lower and upper, para at least magkapag-asa naman tayo mag-create ng ganitong klaseng batas. Otherwise, hindi na po tayo makakaligtas talaga sa korupsyon. Pero maganda yung sinasabi ni Atty. Kasi alam nyo, sa totoo lang hindi ho ba tayo nahihiya? Tayo ang pinakakurap na bansa ngayon dito sa Asia. Di ba nakakahiya ho nun?
Isipin nyo yun, ha? Kaya nga may tanong dito, eh. Ito, medyo malupit na tanong. Agree ka ba sa death penalty ng mga korap? Alam mo, matagal ko nang usapan namin yan even internally. Ang kailangan nating unang ayus, kasi wala namang problema sa death penalty, lalo na may mga deserving talagang mamatay eh. Sa totoo lang, no? Madami yan. Meron talaga. No, really. Because we have Correct. ang plunder nga punishable by death eh. Kaso, Unahin ng bitayin, sina Kimpo. Isunod nyo na din, sina Abante. Diyos ko po, ang dami nila mga kababayan. Di ko naman masabi kung sino-sino lahat eh. nga, the death penalty is suspended. But the truth is, and I'll be very honest, hindi ko po hinahabol ang boto nyo. Kailangan kasi talaga natin muna ayusin yung buong prosecutorial system natin to make sure na wala namang made-death penalty na hindi naman dapat patayin. Kasi sa totoo, marami pang pingas yung ating sistema. So I think we are a few generations away from imposing the death penalty. Yan po ang honest kong palagay. Pero kung totoo ba na dapat pinapatay ang plunderer, abay oo. Pero remember, Hindi we kayo cannot... maubos. Matira kayo. Baka. Hindi, maganda yung punto ni Attorney. Yung kasing Ewan siyempre lang kung may problema matira pa natin is, halimbawa, ang nakaupo ngayon, Yun yung sinasabi ko. kaya tulad nga ngayon, di ba, pinalalabas ang mga korap yung nakaraang administrasyon, Correct. hindi kaya kalaban. O, edi Diba? pwede na ipapatay. That's why it is important yung sinasabi ni Attorney na yung bill na creating this agency independent Yes. of Makukurap. of this administration or any administration. Dapat nga sana binoboto eh. Yun ang gusto ko sana, no, kung makakalusot yun. Hindi appointed. Kasi pag appointed, salamat po. Pero kung binoboto ng taong bayan, di merong mandate of the people. Ayo, maganda yun, tama yun. Iboboto ng mga Pilipino mismo. May And mandato. by the way, I know how this sounds. It sounds lofty. Mukhang magandang ideya yun ng mga kababayan na kung may ibibitay na magnanakaw sa loob ng Malacanang, pagbobotohan pa ng majority sa mga Pilipino. Kung karapat dapat ba itong bitayin o hindi. Tama yun mga kababayan, magandang ideya yun. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Anong opinion nyo patungkol dito? But the problem is big. Yung corruption ay malaki. So anything short of changing the constitution, no? Ito na yun. Kasi kung hindi, baguhin na nga natin para talagang mawala ng korupsyon. And again, that's not a guarantee. No? Pero kung hindi pa tayo ready i-change yung constitution, we have to try to pass these laws. Kahit na medyo ambisyoso. Talagang Pero dito naman tayo sa usual na tinatanong ng mga netizens natin kasi umay na raw sila doon sa mga artistang tumatakbo sa politika. Ano ang difference ng isang Jimmy Bondoc doon sa ibang mga na artistang nanalong senador at yung mga dating nag-aspire maging senador? Ako po, hindi ko inihahambing kahit kailan ang sarili ko. Dahil, alam niyo po, ang hinihingi ko lang ay suriin niyo ako. Yun lang. Pakinggan niyo ako, suriin niyo ako, tingnan niyo yung track record ko. Kasi po, kahit nung nasa gobyerno ako, hindi naman ako nag-credit grabbing, hindi ako nag-post sa mga ginagawa namin. Kaya siguro maliit ang kaalaman ninyo tungkol sa akin. Pero ngayon nandito ako sa national stage, telling you my platform, suriin nyo lang ako, yun lang ang hinihingi ko. Pero hindi po ako maghahambing sa sarili ko. Bakit po? Ayaw na ayaw ko po yun, yung sasabing artista lang or ganito lang or bakit ba pag sinabi bang pare, mabait lahat? Hindi, di ba? Pero ang daming mabait na pare. Pero hindi porke pare ka, mabait ka. Di ba? Pag sinabi kang pulis, mabait ka ba? Nako, Sadali, coach. Ano lang relax. hindi binabasa. Hindi, ako binabasa ka lang. Hindi, ang sinasabi ko, meron naman talaga nag-uphold, nagsaserve and protect. Meron. Pero hindi porke ikaw ay nasa isang kategorya, ay yun na yung uri ka na tao. So pag sinabing artista, ibig ba sabihin puro laki sa layaw ka lang at luho lang ang inaasikaso mo? Hindi po. Napakaraming artista na talagang may mga matataas na hangarin para sa bayan natin. Fabian Velez. Ang talino. Pwede nga mag-congressman yan pero ayaw tumakbo eh. Hindi, sinasabi ko lang. Pero hindi, ang maraming Hindi, pero ganong eto, urang tao. in fairness para lang, kasi
problema talaga dito kay Jimmy, hindi ko ito mayabang. Ito honestly, nung panahon ni Mocha sa OWA, yung tumutulong sa OFW. Mocha, talino yan. Oh. Remember dun sa pandemya, ang daming tinutulungan ni Mocha nun sa mga OFW. Isa sa mga hinihinga niya ng tulong nun, si Attorney Jimmy doon sa PAGCOR. Hindi lang kasi ito yung ito yung may tatak Duterte na hindi yung mayabang na ilalagay yung pangalan niya o itong ginawa namin, hindi ho siya ganun. Epal ba? Hindi siya epal. Talagang yung PAGCOR, basta PAGCOR, sige tulong. Ang dami po naming nahingin tulong through Jimmy, to Attorney Jimmy sa PAGCOR na hindi lumalabas. Kasi nga tatak Duterte, tatak Senator Bongo. 'Di ba? Ganyan din si Senator Bongo eh. Yan yung pag yan pinagsama-sama mo nung time ni Pangulong Duterte, yan lang naman ang tatakbuhan niya. Pag humingi ng tulong si Mocha kay Senator Bongo, hihingi tulong sa PAGCOR. Kasi nandun ang pera eh. Tumutulong without, alam mo yun, na ina-announce. Kaya yun ang problema dito kay Jimmy. Kaya hindi masyadong napapansin. Pero sa totoo lang, ang dami ho nitong natulungan during pandemic at saka nung panahon na 6 years kang nanilbihan kay Pangulong Duterte. Ang dami ho. Kaya tama din sinabi niya, hindi porket artista, hindi maayos, di ba? Kaya ito, isa sa mga, witness talaga ako doon. Ako, naniniwala ako, ito, baka sabihin nyo nang bobola ako. Halimbawa, si Banat Bay, matagal ko nang kilala. Pag yan, kunyari, tumakbo sa Kongreso at manalo, yung influence niya, yung kapasidad niyang mag-interpolate, mag-research, marami siyang tatalunin doon. Ako. Hindi, sinasabi ko lang, I'm not returning the compliment. Ang sinasabi... Magkaka-Rolex na ako nun. Hindi, ikaw pa. Wala kang hilig sa pera. Hindi, pero ang sinasabi ko, pwede ko bang sabihin si Banat Bay, manager lang naman yan eh. Tama. Bakit? Bakit? No? Ang sa akin po, suriin niyo po ako at sana po suriin niyo rin yung ibang kandidato. Kahit po abogado ko, suriin niyo. Baka naman abogado ko pero wala namang kwenta. Depende po sa inyo yan. Pero suriin niyo ako, bigyan niyo po ako ng kahit sandaling panahon ninyo. At baka may kwenta naman pala ako. Pero nasa sa inyo yun. Actually, kanina naririnig na namin. Ngayon pa lang. Diba? Pansin nyo, ang dami na nating natututunan kay Atty. Jimmy. Actually, kanina nung napanako ko, kasi ang dami, tanggap ka nung, siguro, binabasa ko yung mga comments, siguro, sabihin na natin mga DDS crowd or, siguro marami pang iba, no? Pero, makikita naman maganda ang tanggap sa'yo ng tao. No? So, anong maipapangako mo sa kanila? Kasi, alam natin, sawang-sawa na ang tao sa budol. Na may pinangako, maraming sinasabi, pero pagdating ng nanalo, nag-iibang anyo. So, paano hindi, kasi Parang si Bonget lang yan, mga kababayan, mambubudol. siguro natin na si Atty. Jimmy ay hindi ganun. Hindi ko alam kung paano ko yun maipapangako sa inyo. Pero kasi po, kuminsan nga, itong campaign team ko, pinagagalitan ako kasi hindi nila ako mabago eh. Kasi po, I really believe in just being authentic. No, na talagang kung sino ako, yun ako. Pero hindi lang po yun tungkol sa pagkatao ko. Tungkol din yun sa mga paniniwala ko na kung yan ang totoo kong paniniwala, sasabihin ko sa inyo yan. Magsasabi ako ng totoo. Halimbawa kayo, kaya maraming nanonood sa inyo, they believe that you will tell them the truth. Kasi nakita ko na si Banat Bay lalo na, kasi matagal ko nang kilala, na kahit dating kakampi, pag nakita niyang alanganin, titirahin niyo talaga. No, kasi nga po, if you operate on principle, walang kaibigan, di ba? Pag mali talaga. Meron tayo niyan sa media, kayo yon. Pero, hindi ko alam kung meron tayo nun sa Senado. Yung talagang sasabihin sa inyong totoo, regardless of party lines. So yun po, ang pangako ko sa inyo siguro is I'll always be truthful sa inyo. Kahit na kung minsan damaging sa akin, I'll be truthful to you. Ako ang sasagot dun sa tanong ni Coach Oli. Hindi, alam mo, isang hindi nakakaalam doon sa iba. Etong si Atty. Jimmy, may takot to ito sa Panginoon. Isang bagay ho ang alam ko ho dito sa tao na ito. Kasi di ba, tayo dito sa SMNI, lagi natin inaano yan, righteousness exalts a nation. Napaka-importante niyan.
The Amen. problem in our country is marami sa atin ang malagaling na politiko walang takot sa Diyos. Iba ho kasi yun eh. Ang takot sa Diyos is integrity. Even if walang taong nanunood, gagawin mo. Hmm. Ito yung isang bagay na alam ko meron si Attorney Jimmy. Yun, na ito, in line with that, sinabi mo na rin yun. Hmm. Tanungin kita, kilala ka bilang Duterte supporter. Hmm. What if, naging senador ka, Hmm. kaalyado mo yun, Duterte yun, may nakita ka mali, pupunahin mo ba? Short answer, oo. Oo. Pero kasi po, ang problema kasi sa pagpuna ng ibang tao, hindi pa nila alam yung buong kwento, nakikipagpunahan na. Ang kwento po, lalo na sa legislature, layers and layers of information. Kailangan aralin mo muna bakit siya ganito yung stance niya, bakit siya bumaliktad dun sa dati niyang sinaba. You have to understand the law and you have to understand the politics behind it. Kasi naiintindihan ko po, hindi po ako purist ha. Naiintindihan ko yung realities of government na kung minsan there are two bad ideas. No? Pero talagang kailangan mo mag-side sa isang lesser evil. That's lawmaking. No? Ganun yun. So, short answer, yes, I will correct them. But through the proper channels. Baka naman gumawa ka na ng malaking gulo, yun pala, meron naman pala siyang dahilan na mahaba-haba na kumbaga sa chess, kinain niya, 4 steps ahead na siya, nahuhuli ka pala pero nagmamarunong ka. So, kailangan po talaga ang pag-aaral.